Mabilis na lumipas ang 4 na taon ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, subalit hindi man ito kasing tuli ng pagkalat ng coronavirus disease 2019. Naging maagap naman ang Duterte administration sa paghahanda sa anumang maaaring mangyari sa bansa. Ayon sa kanyang economic managers, sa katunayan, isa ang Pilipinas sa fastest growing, most resilient at credit-worthy economy sa Asia at sa buong mundo. Pumalo sa 5.9 hanggang 6.8% ang gross domestic product o GDP growth ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2019. We average 6.5% growth annually since in the past 4 years. Inflation is under control. Interest rates were low. We had record credit rating attesting to the fact na naniniwala po yung mga nagpapautang na tama ang ating mga ginagawang mga pulisiya. So it was actually a great performance as far as the economy is concerned. At the end of 2019, we had achieved the lowest recorded rates of unemployment at 4.5%, underemployment at 13%, and poverty incidence at 16.7%. In other words, without this global economic crisis, we had realized better economic outcomes for our people. Our economy was ready to soar. Ipinakita rin ni Pangulong Duterte ang malakas na pamumuno sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga dating opisyal ng militar sa gobyerno. Ayon sa political analyst at Dean ng UP National College of Public Administration and Governance na si Dr. Edna Co, nagpapakita lang ito ng tunay na pagnanais ng Pangulo na magkaroon ng kaayusan at disiplina, hindi lang sa pamahalaan kundi sa buong bayan. Gusto niya ay ang matinding pagsunod sa mga alituntunin at batay sa kanyang plano. Yung tipong hindi na magdadalawang isip, hindi magdidili-dali, kailangan sumusunod sa nais patunguhan ng kanyang pamunuan. Ngunit ang malaking katanungan ngayon ay kung kaya pa ba ng administrasyong mapanatili ang lahat ng ito? Sa pagtama ng coronavirus pandemic sa Pilipinas, hindi maikakailang malaki ang epekto nito sa administrasyon lalo na sa nalalabing 2 taon. Higit sa isyu ng politika, mas interesado ang bawat Pilipino ngayon kung paano sila mabubuhay sa gitna ng pandemya. Sa kumakalam na sikmura ni Juan dulot ng kawalan ng mapagkakakitaan, mahalaga para sa bawat mamamayan na malaman kung may magandang bukas pa silang aasahan. Yung mga overriding political agenda, no, napakahirap gawin ito kasi the closer we get to election time, mas iinting ang mga pagkakaiba-iba, ang differences, at magkakaroon ng pagsisiraan, lalakas yung mga sariling interes tungo sa politika. Sa panahong ito na nahaharap ang bansa sa malaking hamon, mismong ang Pangulo na rin ang nakikiusap na isantabi na muna ang politika at sa halip ay magtulungan upang ang Pilipinas ay maiahon sa kapahamakan. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.